Sustento lang naman ang nais ni Jessie na makuha ng anak niya mula sa ama nito. Pero mas inuuna pa ni John ang mga barkada niya kaysa ang magbigay ng pera sa anak. Nang hiramin nito ang anak para sa isang family outing, nagawa niya pa itong ibenta para may malikom na pera pantusto sa bisyo at kalayawan ng barkada niya. Dahil sa lubos na galit na nararamdaman ni Jessie sa sinapit ng anak, ang pambabarang na lang ang kanyang naging takbuhan. Magagawa nga kayang maisalba sa kasamaan kung ang kadiliman ang magiging sandata, o magdudulot lang ito ng mas malaking dagok sa buhay ng bawat isa. John, ilang linggo na kitang hindi makausap. May sakit ang anak mo, hindi ka man lang ba magbibigay ng sustento kahit na magkano? Sa susunod na buwan mag-aaral na to. Kailangan din ng anak mo ng pera. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magbibigay ako kapag may pera na ako? Masyado mo ako inuobliga dyan sa anak mo. Inoobliga kita? Ano ka ba sa tingin mo? Tatay ka ng anak ko. Obligasyon mo na sustentuhan siya. Yun ang pinangako mo sa akin noon. Ilang beses ka bang nagbigay? 6 na taon na si Julia. Pero halos bilang lang sa daliri ang sustentong naibigay mo. Lumalaki ng anak mo. Mas lumalaki na ng gastos. Ano ba naman na 500 ang pinakamalaking naibigay mo? Tapos ilang taon pa bago na sundan. Ano ba? Paulit-ulit na lang. Umalis ka na nga rito. Saka sa susunod, wag mo akong pupuntahan kapag nasa galaan ako, ha? Pinapahiya mo ako sa mga barkada ko, eh. Hindi kita pinapahiya. Dahil nagtatanong lang ako kung makakapagbigay ka ba. Ayan, nag-aasta ka kasing walang responsibilidad. Mabuti pa sa alak, nakakapaglabas ka ng malaking pera. Buti pa yung mga barkada mo, pinaglalaanan mo ng oras. Samantalang ang anak mo, halos ayaw mo makita. Anong klaseng ama ka? Pwede ba wag ka rito gumawa ng eskandalo? Birthday ng tropa ko, oh. Tapos yung bata ang gusto mong unahin ko? Binata ako. Wala akong asawa kaya gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Maghintay ka kung maibibigay ako sa anak mo. Huwag ka nang susunod, ha. Pinapahiya mo ako sa mga barkada ko. Dinuro ni John ang dating kasintahan habang ang pagbabanta ay mababakas sa mga mata nito. Mabigat na paghinga lang ang ibinahagi ni Jessie habang nakikita si John na masayang nakikihalubilo sa mga kaibigan nito. 5 taon na silang hiwalay at meron silang isang anak. Barkada rin ang naging dahilan ng hiwalayan nila. Kahit na may pamilya na kasi ito, hindi niya kayang iwan ang pagiging binata niya. Madalas pa na kapag kasama niya ang barkada niya, nagkakaroon ito ng iba't ibang babae. Nang magpasya silang tapusin ang relasyon nila, nangako si John na susustentuhan nito ang kanilang anak na hindi naman niya ginawa. Habang mag-isang umaalis si Jessie sa harapan ng bahay ng barkada ni John, sumalubong sa kanya ang kaibigan niya. "Oh, ano nangyari sa usapan niyo? Huwag mo sabihin sa akin na tumanggi na naman siya maglabas ng pera para sa anak niya." Ano pa nga ba? Naubos na raw niya ang buong sahod niya sa pagbili ng alak. Birthday kasi ng isa niyang tropa. Siya raw ang sumagot. Aba, ayos yan. Siya pa talaga ang sumagot. Samantalang nung birthday ng anak niya kahit cake hindi siya makapag-ambag. Masyado lang yung pabida sa mga chicks. Ay, kapal na mukha niya, Nino. Dapat kasi ipapulis mo yan para alam niya ang obligasyon niya. Kapag sinabi ko yan sa kanya, ang sasabihin niya lang sa akin, hindi naman daw kami kasal. Ay, hindi ko na alam. Basta na-stress ako masyado. Nakapag-CA na ako sa work ko. Kawawa ka naman, Mars. Ilang beses ka nang lumalapit dyan sa ex mo, kahit magkano walang maibigay sa anak. O eto, tanggapin mo na to, pandagdag mo sa panggastos nyo. Eto pa, gamot ni Julia. Binilan ko na rin ng vitamins at bukas, kapag nakuha ko yung balikbayan box na padala ni Kurt, dadalan ko kayo ng chocolates at gatas, ha? Hindi na, Mars. Ano ka ba? Okay na itong mga naitulong mo sa akin. Huwag na yung pera. Saka salamat dito sa mga nabili mong gamot. Sorry para tuloy naging obligasyon yun na ako. Nakakahiya naman sa asawa mo. Wala pa nga kayong anak, pero daig niyo pa yung sumusustento ng bata. Ano ka ba naman? Inaanak ko si Julia at bilang ninang niya, ginagawa ko lang naman ang maitutulong ko. Maliit na bagay lang naman yan. Tanggapin mo na yan, mahirap tanggihan ng grasya.
Salamat talaga, Mars. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin kung wala ka. Labis ang tuwa na nararamdaman ni Jessie dahil sa mga naitulong sa kanya ng kaibigan niya. Dahil sa gamot na bigay ni Vicky, umayos na rin ang pakiramdam ng bata. Kinabukasan, habang nagwawali si Jessie ng bakuran, napansin niya ang bagong lipat nilang kapitbahay. Mag-asawa yon na matanda na. Nagbigay pa siya ng ngiti nang tingnan siya nito. Kinahapunan, nagpunta sa bahay nila ang kaibigan niya na may dalang pagkain. Mars, kumain na ba kayo? May dala pala akong sopas oh. Oo nga pala, kumusta na ang inaanak ko? Ayun, maayos na siya kahit papano. Salamat nga pala dito. Sandali lang, isasalin ko lang para maibalik ko kagad ang mangkok. Oo nga pala, napansin mo ba yung bagong lipat? Ah, si Manang Lala? Oo, kanina nakita ko sila. Mag-asawa yun. Ang galing nga eh. Matanda na sila pero magkasama pa rin. Nakausap ko na yun kanina. Sabi nila binili raw ng anak nila yung bahay na yun para sa kanila. Gusto raw kasi nilang tumira sa tahimik na lugar. Natawa nga ako eh. Kako, paano magiging tahimik dito? Bunga nga pa lang ni Marites tuwing umaga mabubulabog ka na. Maririnig niya kako yun tuwing gigisingin nun yung mga anak nun para pumasok sa school. Loko ka talaga. Kinwento mo pa talaga sa kanya yun? Ay, aba syempre. Dapat lang malaman niya para hindi siya magulat. Pero alam mo ba, parang may something. Something? Anong something? Kasi narinig ko silang mag-asawa. Nag-uusap kasi sila nun. Ganito kasi yun. Di ba nagluto ako ng sopas, tapos magdadala ko sa kanila. Then, narinig ko sila na pinag-uusapan ng tungkol sa pambabarang. Sabi ng lalaki na sana daw sa bago nilang bahay, wala na silang dadalhing itim na mahika. Medyo natakot nga ako eh. Siguro marunong yun mambarang, no? Dapat pala palagi akong mabait sa kanila. Naniwala ka naman sa ganun. Mukha naman silang mababait. Saka may totoo bang barang? O kung totoo man yun, siguro napakasamang tao naman ang magpapabarang ng kapwa niya. Well, not unless masamang tao rin ang babarangin. Sandaling natahimik ang dalawa. Dahil ayaw ni Jessie ang ganong mga usapan, idiba na lang niya ang tema. Hindi rin kasi naniniwala si Jessie sa mga mahika dahil alam niyang gawa-gawa lang yon ng mga tao na iniisip na mabilis silang makakaganti sa mga taong umagrabyado sa kanila. Kung sakali man na tunay yon, alam niya na ang paghiling ng masama sa kapwa ay maaaring may balik na mas malaki. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang lahat sa kanya, hanggang sa muling nagparamdam sa kanya ang dating kasintahan. Nagpunta ito sa bahay nila na may dalang pasalubong sa bata. Nandyan ba si Julia? Natutulog pa. Mamaya lang magigising na yon. Ano palang ginagawa mo rito? Wala lang. Namimiss ko lang ang anak natin. Saka, may papakisuyo sana ako sa'yo eh. Kung pwede lang naman. Tungkol saan? Hiramin ko lang sana si Julia. Kasi uuwi si ate sa susunod na araw. Gusto niya makita ang pamangkin niya. Banding lang sa pamilya namin. Ilang araw? Mga 3 araw lang naman. Ako ang susundo at mag-aatid. Para lang makasama din ng pamilya ko yung bata. Hindi yung tinatago mo sa pamilya namin. Nakagalit nga si ate. Pinapakuha na sa akin yung bata. Dahil baka raw hindi mo naaalagaan na maayos. Ang sabi ko, maayos naman sa'yo yung bata at nagbibigay naman ako ng sustento. Nakita niya yata sa picture na nangangayayat si Julie eh. Talagang yan pang sinabi mo sa ate mo? Bakit kaya hindi mo sabihin sa kanya na kaya hindi mo kinukuha ang anak mo dahil ayaw mo mahiwalay sa barkada mo? Hindi ko pinapabayaan ang anak ko. At anong sustento? Masyado ka naman palang nagiging huwarang ama sa pamilya mo. Hindi ba nila nakikitang ginagawa mo sa buhay mo? Oh, bakit ka magagalit? Yun naman ang totoo. Nagpadala ako ng pera kay Julia noong nakaraang buwan, di ba? Bakit? Hindi ba sapat sa bata ang 500 sa loob ng 5 buwan? Hindi naman magastos ang bata. Patawa ka rin, no? Mas mabuti pang umalis ka na rito. Dalin mo yung donut na dala mo. Alam mo may ibang bata, dadalan mo pa ng matamis. At hindi ko ipapahiram ang anak ko. Magpapanggap ka na namang ama niya dahil andyan ang mga kapatid mo.
Wala ka ng karapatan sa anak ko. Yun, dalhin mo ang mga barkada at babae mo para makita ng mga kapatid mo kung sinong sinusustentuhan mo. Lumayas ka rito! Pinagtulakan ni Jessie ang dating kasintahan palabas ng kanyang bahay. Habang ginagawa niya ito, nakikita siya ng matandang babae na nakaupo sa tapat ng bakuran nito. Nakakaramdam man ng hiya si Jessie, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagpapalayas dito. Ganyan ka ba makitungo sa tao? Ngayon mas lalo mong pinapakita ang ugali mo. Mas wala kang karapatan sa bata. Ganyan ba ang gusto mong kalakihan niya? Anong karapatan mong pangaralan ako sa pagiging magulang? Tanungin mong sarili mo kung naging ama ka ba sa kanya. Kinakailangan mo lang ang bata kapag alam mong nandyan ang mga ate mo. Tapos gagawin mong gatasan para magbigay sila ng pera. Wala ka na bang may panlilibre sa barkada mo? Huwag mong pagsalita ng ganyan ang barkada ko. Dahil sila lang ang nandyan para sa akin. Sila lang ang nagpapasaya sa akin. Yun naman pala. Eh di sa kanila ka na lang. Total wala ka namang nagiging ambag sa anak ko. Kaya wala kang karapatan maging ama sa kanya. Nakikita mo lang ang bata kapag alam mong may pakinabang ka sa kanya. Lumayas ka! Pabalagbag na isinarado ni Jessie ang pinto. Nanginginig din siya sa galit dahil sa mga pinagsasabi sa kanya ng dating kasintahan. Ilang taon na niyang tinitiis ang ugali ni John dahil iniisip niya ang kalagayan ng kanyang anak. Ayaw niya kasi na pati si Julia ay magalit sa tatay nito. Pero mukhang kahit na anong iwas niya, ganun pa rin ang kalalabasan. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin na nangungulit si John para makuha ang bata. Nakakainis naman. Bakit ba ayaw akong tantanan ng lalaki na to? Porket ba't nandiyan ang mga kapatid niya? Samantalang nung mga nakaraan, nakablock pa ako sa kanya. Ayaw rin niyang dalawin ang anak niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Mars, lumipat na kayo ng bahay. Tapos i-block mo na rin yung mga kamag-anak niyang asawa mo. Tingnan mo nga, pati mga kapatid niya kung ano-anong sinasabi sa'yo, wala naman silang alam sa ginagawa ng kapatid nila. Tingnan mo, ako papatol sa mga yan. Hindi ko na alam, Mars. Gusto ko rin naman na makilala ng anak ko ang pamilya ng tatay niya. Ayokong ilayo siya sa mga yon. Kasi kahit papano kamag-anak din niya yon. Ayoko naman matulad siya sa akin na hindi man lang kilalang mga kamag-anak ng tatay ko. Nakukuha ko ang point mo, pero damay-damay na kasi yan. Tingnan mo nga, sinabihan ka pang malandi. Talagang pinaparinggan ka sa Facebook. Hindi man lang ba nila inaalam ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni John? Na masyado siyang mabarkada at ang daming babae. Tapos ngayon binabaliktad ka na para lang makuha ang bata sa'yo? Hindi kumibo si Jessie. Malalim ang iniisip niya dahil gusto niyang ipahiram ang bata sa tatay nito. Pero iniisip niya rin na maaaring hindi maging komportable ang anak niya kapag ginawa niya yon. Oh, ano ba ang desisyon mo? Sa sobrang tahimik mo dyan, mukhang may meeting kayo ng sarili mo. Kakausapin ko ang ate ni John. Sa kanya ko ipagkakatiwala ang anak ko dahil wala akong tiwala kay John. Pero baka mailang si Julia kapag nagpunta siya doon. Hindi pa naman siya sanay na wala ako sa tabi niya. Ilang araw daw ba siya hihiramin? 3 araw nga daw, kasi pupunta sila ng Batangas. May family outing daw doon. Pero bago ako pumayag, gusto ko masigurado na may mag-aalaga ng anak ko. Kilala ko si John, walang pakialam yun sa bata. Magdesisyon ka na ngayon dahil malamang sa malamang. Bukas andito na ang angka ng hinayupak na yun. Katulad nga ng sinabi ni Jessie, sinubukan niyang tawagan ng ate ni John. Nangako naman ito na aalagaan nila si Julia. Sila ang susundo sa bata at sila rin ang maghahatid. Kasama rin daw nila ang mga magulang nila kaya makasisigurado siyang hindi pababayaan ang apo nila. Kahit na may pag-aalangan ay pumayag si Jessie. Inihanda niya rin ang mga gamit ng anak niya at ipinaliwanag sa bata ang dahilan. Anak, doon ka muna kina Mamang Lita ha. Kukunin ka nila bukas, tapos uuwi ka rin after 3 days. Makakasama mo sila Tita Glenda mo. Nandun din si Papa mo. Magpakabait ka ha. Marami kang mga pinsan doon na makakalaro mo. Mabigat sa kalooban ni Jessie na mawawalay sa kanya ng 3 araw ang anak niya. Nang sumapit ang kinabukasan, sinundo ni John ang anak niya. Kasama nito ang mga kapatid.
Noong una ay ayaw pang sumama ni Julia, pero napakiusapan nito ng kanyang ina na dapat kahit na paano ay nakikihalubilo siya sa mga kamag-anak ng kanyang tatay. Siguraduhin mo lang natutupad kayo sa napagkasunduan natin, ha? Oo, salamat, pumayag ka. Aalis na kami. Kumaway lang si Jessie sa anak niya habang umaalis ang sinasakyan nila. Hindi pa man tuluyang natatapos ang araw, nakakaramdam na ng lungkot ang dalaga dahil sa pag-iisa niya. Sa paglipas ng mga araw, walang naging paramdam sa kanya ang mga kaanak ng dati niyang kasintahan. Doon na siya nakakaramdam ng kaba. Bakit ba walang sumasagot sa kanila? Kanina ko pa sila tinatawagan. Anong oras na hindi pa nila dinadala ang anak ko? Sinubukan mo na bang tawagan ng nanay niya? Kapag wala pa rin yan hanggang mamaya, puntahan natin sila sa bahay nila. Ay naku, wag naman sana nilang iluwas sa malayo ang bata. May anak ba yung ate ni John? Yung galing sa abroad? Wala eh. Alam ko hindi na yun magkakaroon ng anak kasi ang naalala ko na operahan yun sa matres. Kaya malabo na siyang magkaroon ng anak. Duda nga ako. Kanina pa ako kinakabahan kasi dati pa lang kinakausap niya na ako na aampunin daw nila ang anak ko. Paano kung tuluyan nilang kunin si Julia? Hindi ako papayag, Mars. Huwag ka talagang papayag. Ang kapal naman ng mukha nila para kunin ng bata. Naku, huwag na tayong maghintay pa. Puntahan na natin ang walang yamong ex. Sunduin na natin ang inaanak ko. Pati ako nahihirapan sa pinagdaraanan mo eh. Naaawa na ako sa iyo, Mars. Sinamahan ni Vicky ang kaibigan niyang puntahan ang tinutuluyan na bahay ni John. Pero ang sinabi sa kanya ay umalis na ito doon nung nakaraang araw pa. Kaya sinunod nilang puntahan ay ang bahay ng bunsong kapatid ni John, kung saan doon din niya naabutan ang dati niyang kinakasama. Noong una ay ayaw siyang labasin ng lalaki. Kahit na anong pilit niyang pagtawag, walang sumasagot sa loob ng bahay. John, alam kong nandyan ka. Lumabas ka dyan. Harapin mo ako. Huwag ka maging duwag. Nagpatuloy si Jessie na kalampagin ang gate ng bahay. Nang nakukuha na niya ang atensyon ng mga tao sa paligid, lumabas ang kapatid ni John. Pilit siyang pinapaalis nito. At ang sabi ay tatawag ito ng pulis, pero hindi natinag si Jessie. Hinamon niya ang mga ito na kung tatawag sila ng pulis, malalaman din ng mga yon ang kalokohan na ginawa ng kapatid niya. Walang pakialam ang dalaga. Wala sa kanya ang takot dahil ang mas mahalaga sa kanya ay ang mabawing muli ang anak niya. Dahil wala na ring magawa pa si John, lumabas ito para kausapin si Jessie. Sinabi ko na nga ba? Ilang beses ka bang pagtatakpan ng pamilya mo? Nasaan na si Julia? Hindi ba sinabi ko sa iyong ihatid mo siya sa akin ng maaga? Nasaan ang anak ko? Ilabas mo siya! Ano ba? Masyado ka skandalosa, Jessie. Wala na si Julia. Kinuha na ni ate. Siya na magpapalaki at mag-aalaga sa bata. Huwag mo na silang guluhin at mas mainam na umalis ka na rito. Nanggugulo ka pa eh. Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginagawa mo? Ano? Bakit mo binigay ang bata? Anong karapatan mo? Ako ang tatay at alam ko na mabibigyan siya ng magandang buhay ng ate ko. Doon na lang siya. Mabibilan siya ng mga bagay na gusto niya. Pag-aaralin pa siya sa magandang paaralan. Mas mapapabuti ang buhay niya ron. Hindi katulad kapag kasama mo siya. Wala ka naman na itutulong sa bata eh. Sinasama mo pa sa kahirapan mo. Maganda na rin yun. Hindi mo na ako obligahin na magsustento dahil may kusa ng bubuhay sa kanya. Kaya pwede ba umalis na kayo rito? At wag na kayong babalik pa. Walang hiya ka! Ibalik mo ang anak ko. Wala kang kwenta. Ano karapatan mong ipamigay ang anak natin? Anong akala mo sa kanya? Tuta na pwede mong ipamigay sa kung sino lang? Ibalik mo ang anak ko. Dahil sinabi ko sa iyo, John, kahit hamunin niyo ako ng patayan, hindi ko kayo tatantanan. Wala akong pakialam sa impluwensya ng pamilya mo. Dahil kung para sa anak ko, lahat kaya kong gawin. Ano bang pinuputak mo? Bata lang yun. Saka hindi ko na maibinigay kung kani-kanino lang ah. Inaalagaan siya ng ate ko. Alam mong mayaman si ate, kaya niyang bigyan ng marangyang buhay ang bata. Ayaw mo ba yon? Wala ka ng responsibilidad at pwede ka na rin maging buhay dalaga. Huwag ka na magpanggap na akala mo hindi mo pinangarap na maging malaya ulit. Ayan na, wala ka ng anak. Pwede ka na ulit magpakasaya sa labas. Yun na lang ang gawin mo.
Kesa magmukha kang tanga at desperada na nanggugulo sa akin. Hindi ko kailangan maging buhay dalaga. Ang kailangan ko ang anak ko. Wala akong pakialam kung mas gusto mo maging malaya. Basta ibalik mo si Julia sa akin. Wala na. Pumunta na sila ng probinsya. Pinapaasikaso na rin ang papel ni Julia para makaalis ng bansa. Wala ka nang magagawa. Wala ka rin naman pera para maghabol eh. Tsaka wag mo na akong guluhin ha. Ikaw rin naman ang may kasalanan nito eh. Kung sana hindi ka pilit ng pilit sa aking sustentuhan yung anak mo, di sana hindi ko naisipan na ibigay na lang kay ate. Alam ko na. Baka hinahabol mo yung pera na bigay ni ate. Sige. Ito. May 2,000 pa akong natira dito eh. O ito. Tanggapin mo na para dyan sa katahimikan mo. Inabot ni Jan ang pera kay Jessie na para bang pinagbentahan lang ito ng gamit, kung saan may porsyentong makukuha ang dating kasintahan. Pero agad din itong isinampal pabalik sa kanya. Ayop ka! Wala kang kaluluwa. Binenta mo ang anak mo para lang magkaroon ng pera pantusto sa bisyo mo. Walang iya ka. Hindi ko kailangan ng pera na yan. Ibalik mo ang anak ko! Hayop ka! Nasaan si Julia? Anak ko yon. Hindi siya basta bagay lang na ipagpapalit sa pera. Sabihin mo kung nasaan ang ate mo ngayon. Kami ang kukuha kay Julia. Wala ka talagang kwentang ama. Sana sarili mo na lang ang ibinenta mo. Pwede ba huwag ka na makialam sa problema namin? Kaming dalawa niyang kaibigan mo nag-uusap kaya huwag kang umepal. Palibasan di ka magkaroon ng anak eh. Saka wala nga akong alam kung nasan sila, di ba? Basta binigay ko ng bata. Kahit maglupasay pa kayo dyan, wala kayong mahihita sa akin. Huwag nyo nang hanapin. Maalagaan siya ng ate ko. Iiyak-iyak ka pa dyan? Kala mo naman kaya mong buhayin si Julia. Kung kaya mo sana siyang buhayin, di sana hindi ka na nanghihingi ng sustento sa akin. Naririnig mo bang sarili mo, John? Hindi ka man lang ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Sarili mong dugot laman, pero tinuturing mong parang basura. Anak mo yun. Hindi lang yun basta kung sino. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Bakit hinahayaan ka nilang ganyanin ang sarili nilang apo? Tarantado ka! Huwag mong pagsasabihan ng ganyan ng mga magulang ko ha. Alam kong ginagawa ko at wala silang problema doon. Ano man tingin mong ginawa ko sa bata? Binibigyan ko lang siya ng magandang buhay. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Wala akong panahon at masakit ang ulo ko. Huwag nyo nang dagdagan pa. Lumayas na kayo rito. At huwag nyo nang tangkain pang bumalik at manggulo rito ha. Hindi matanggap ni Jessie ang mga balitang nalaman niya. Nanghihina ang tuhod niya sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Jan. Patuloy siyang nagwawala sa labas ng bahay, pero para bang walang nakakarinig sa hinanakit niya. Sa katunayan ay hindi nga niya alam kung paano siya nakauwi sa kanila. Ang pakiramdam niya lang ay nakalutang siya sa alapaap at nawawala ng direksyon ang buhay. Hindi rin siya makausap ng kaibigan niya. Nasisiraan na siya ng bait, lalo pa sa kakaisip kung kumusta na ang kalagayan ng kanyang anak. Masyado pa itong bata para maranasan ang ganoong klase ng bagay. Walang iya talaga yang si Jan. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Sa oras lang talaga na mabawi natin si Julia, naku sisiguraduhin kung hindi na yan makakalapit sa anak niya. Wala siyang kwentang tatay. Ang kapal ng mukha. Iwan mo muna ako. Hindi pwede, sasamahan kita. Aalamin natin ang lahat kung saan natin makikita ang anak mo. Hindi pwede yung ganito. Alam ko na nahihirapan ka rin makapag-isip. Huwag kang mag-alala, Mars. Malalampasan mo to. Idedemanda natin sila. Mapaaraw man o gabi, walang humpay na umiiyak si Jessie. Nawala na rin siya ng trabaho dahil wala siyang ganang kumilos. Naging baldado siya ng sarili niyang isipan. Nawawalan din siya ng gana kumain. Mabuti na lang at naroon ang kaibigan niya para gabayan siya. Ilang beses na silang lumapit sa mga pulis at sa kinauukulan, pero palagi lang silang binabasura. Isang mataas na opisyales sa lugar nila ang kamag-anak ni Jan, at ang ibang mga pulis sa kanila ay barkada ng pamilya nila. Kaya mas lalo nilang nararamdaman na wala silang kakampi. Isang araw, umalis na mag-isa si Jessie. Pinuntahan niya ang dating kasintahan.
Pinakiusapan niya ito ng ilang beses dahil hindi niya maatim na lumilipas ang mga araw pero wala siyang nagiging balita sa kanyang anak. Pero katulad lang sa mga naunang tagpo, pilit siyang pinagtatabuyan ito. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Mas lalo mong pinagmumukhang kahiyaya ka. Talagang lumuhod ka pa ha? Tumayo ka dyan. Tumayo ka o sisipain kita. Para kang tanga dyan. Umiiyak-iyak ka pa. Tumayo ka na sinabi! Parang awa mo na. Kailangan kong makausap ang anak ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanya. Nakakainom ba siya ng gamot o kung nakakakain ba siya ng maayos? Sige na, maawa ka na. Ibalik mo na sa akin ang anak ko dyan. Hindi ako sinasagot ng ate mo o kung sino man sa mga magulang mo. Maawa ka naman. Hindi ko na kayang tiisin ang lungkot. Gusto kong makuha si Julia. Hindi ako madadaan dyan sa paluhod-luhod mo. Kahit umiyak ka pa ng dugo at magmakaawa ng wagas, wala akong pakialam. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin na wala na nga ang anak mo? Hindi mo na siya makikita. Hindi na siya si Julia at hindi na ikaw ang nanay niya. May bago na siyang pamilya. Sinabi ko na nga sa'yo na huwag ka nang pupunta rito, di ba? Hindi ka ba nahihiya sa mga barkada ko? Tignan mo, pinagtatawanan nila tayo. Wisit naman. Hanggang ngayon ba habol ka ng habol sa akin? Bigyan mo naman ako ng kahihiyan, Jessie. Ang kailangan ko lang ay ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Pangako hindi na kita guguluhin kahit kailan. Ibalik mo lang sa akin si Julia. Wala ka nang maririnig na kahit na ano. Hindi mo na rin kami makikita pa. Parang awa mo na dyan. Parang awa mo na. Tigas sa ulo mo! Bahala ka nga dyan! Pinigilan pa ni Jessie na umalis ang dating kasintahan pero sinipa lang siya nito na naging dahilan upang mapahalik siya sa lupa. Umalis ng tuluyan si John nang hindi man lang siya nililingon. Si Jessie naman ay walang humpay sa pagluha. Ayaw niyang umalis doon hanggat hindi sa kanya sinasabi kung saan niya matatagpuan ang anak niya. Dahil sa awa ng isang karelasyon ng barkada ni John, nilapitan nito si Jessie at tinulungang tumayo. Hindi na kasi niya maatim ang ginagawang pagmamakaawa nito na hindi naman din pinapansin. Parang awa mo na. Tulungan mo naman ako na makita ang anak ko. Hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Ayaw sabihin ni John kung nasaan siya. Pangako, hindi na ako magpupunta dito basta makuha ko lang ang anak ko. Nag-aalangan pa ang babae na tulungan siya nung una. Pero mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng babae. Ang mga namumugto niyang mata ay puno ng pagsusumamo. Alam kong ina ka rin. Hindi mo rin gugustuhin na maranasan ang pinagdaraanan ko ngayon. Maawa ka na sa akin. Alam kong nararamdaman mong pagiging desperada ko. Para sa anak ko, sige na. Hindi napigilan ng babae na maluha dahil sa pagmamakaawa ni Jessie. Kahit nakaibigan ni John ang asawa niya, tinutulungan nito si Jessie. Alam ng babae kung saan nanunuluyan ang kumuha sa anak nila dahil minsan na itong nabanggit ni John. Doon lang nalaman ni Jessie na hindi pala ate ni John ang umampon sa bata. Ibinenta ni John ang anak niya sa mag-asawang nakilala nito sa internet. Sa halagang 15,000, ibinigay niya si Julia. Ipinakita ng babae ang litrato ng mag-asawa at kung saan nila ito maaaring makita. Inuusig na kasi siya ng kanyang konsensya, lalo pa at nalaman niyang minamaltrato ng mag-asawa ang bata. Sadista kasi ang mga umampon kay Julia. Alam na yon ni John, pero binaliwala niya lang ang mga babala sa kanya dahil mas nanaig sa kanya ang pangangailangan sa pera. Nang makakuha ng impormasyon si Jessie, agad siyang nagpasama sa kanyang kaibigan para puntahan nila ang bahay na pinaglalagyan ng anak niya. Hindi na siya mapakali at ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Ito! Ayan mismo! Mars, nakita ko na yung bahay! Diyan mo nga itabi sa kulay gray na gate, kuya. Ito yung address na binigay ng asawa ni Archie. Ito rin yung picture na nakita ko sa map. Pasukin na natin. Gusto ko na makita ang anak ko. Bilisan na natin, Mars.
Huy, teka sandali lang Jessie. Hintayin mo ko. Mars, maghinay-hinay ka. Nagmamadaling magtungo si Jessie sa bahay ng mag-asawang pinagbentahan kay Julia. Nang sunod-sunod niyang pagkatok, nakaistorbo sila sa mga kapitbahay. May mga naglabasan pa para tingnan ang nangyayari. Mukhang kahit ang mga kapitbahay ay alam na ang dahilan kaya sila nagpunta roon. Lumabas kayo dyan! Ilabas niyo ang anak ko! Lumabas kayo! Halos magiba na ang pinto ng bahay sa pagkatok nila. Ilang saglit pa bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang bumungad sa kanila. Bakas ang tapang sa tindig ng katawan nito at kung paano ito tumingin sa kanila. Napansin din ni Vicky na may hawak itong kahoy. May mga dugo pa roon. Mukhang sariwang dugo. Gusto lang naming bawiin ang bata na ibinenta sa'yo ng isang lalaki. Labas mo ang anak ko! Alam kong nandyan ang anak ko! Walang iya kayo! Ano karapatan niyo saktan ng anak ko? Pinapalaya sila ng matandang lalaki pero hindi umalis ang magkaibigan. May mga kasama rin silang mga lalaki dahil naisipan ni Vicky na kakailanganin nila ng tulong kapag nagkaroon ng sapilitang pagbawi sa bata. Hindi nga siya nagkamali dahil lumaban ang lalaki. Pinagpapalo sa kanila ang kahoy na hawak nito. Doon na tuloy ang nagkagulo. Kahit nasugatan si Jessie, nagawa niyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya pa ang matandang babae na galing sa isang kwarto. Ikakandado na sana ito ng babae pero agad na tumakbo papunta roon si Jessie at malakas itong itinulak. Agad niyang binuksan ang pinto kung saan niya nakita ang anak niya na nakahiga sa kama at hinang-hina. Maraming pasa ang katawan at sobrang payat. Nakakapanghina ang tagpong ito para sa isang ina. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Halika, sumama ka na kay mama. Umuwi na tayo, anak ko. Kawawa ka naman, anak. Hindi mapigilan ni Jessie na maiyak sa sinapit ng kanyang anak. Dahil sa kaguluhang nangyari, may mga dumating na pulis upang pigilan sila. Doon nakakuha ng tulong si Jessie na mabawi ang anak niya. Doon lang nila nalaman na marami na palang naging kaso ang mag-asawang ito pagdating sa bilihan ng mga bata. Bumibili sila ng mga bata para sadistahin. Kaya mas lalong nangingibabaw ang galit na nararamdaman ni Jessie sa ama ng anak niya. Nakauwi na rin sila sa bahay na walang humpay sa pag-iyak si Julia. Nanginginig siya sa takot. Diyos ko po, anong nangyari kay Julia? Kawawa naman ang bata. Masyadong sadista ang mag-asawang yun. Mabuti na lang at nakuha natin kaagad ang bata. Baka kung tumagal pa bangkay na ang abutan natin. Hindi ko kayang tingnan ng matagal ang inaanak ko. Grabe, sobrang bigat ng dibdib ko. Mas lalo ako nang gagalaiti sa galit sa walang yang tatay niyan. Kung nakikita niya lang ngayon ang ginawa niya sa anak niya. Kaso, halangang kaluluwa noon para makaramdam ng awa sa bata. Doon na lang natin yan pag-usapan sa labas, Mars. Mabuti na lang at nakatulog na si Julia at kumalma na. Maraming salamat pala sa tulong mo. Hindi ko alam ang mangyayari kung wala ka. Maraming salamat, Mars. Ang dami kong problema na dinadala sa'yo. Pasensya ka na ha, kung pati ikaw nagugulo ko na. Ay, ano ka ba? Wala yun. Huwag kang humingi ng pasensya, Mars. Basta ang mahalaga sa akin, nakuha na natin ulit si Julia. Basta sinasabi ko sa'yo huwag na huwag kong makikitang lalapit yung tatay niyan sa anak mo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naku, siya ang bugbugin ko. Hindi man lang niya naisip kung anong mangyayari sa anak niya. Napakahalang at walang kwentang tatay. Grabe, ibinenta ang anak. Tapos ayan, muntikan pang mamatay. Wala man lang pakialam sa bata. Hay, nakakapanginig ng laman. Hindi na talaga ako papayag na makalapit pa yan sa anak namin. Sisiguraduhin kong may kalalagyan siya. Naaawa ako sa anak ko, Mars. Ilang taon pa lang siya. Ganyan ang inabot niya. Hindi ko akalain na ipagpapalit siya ng tatay niya sa 15,000. Ang sakit sa dibdib kasi yun lang ba ang halaga ng anak niya para sa kanya? Tapos isang araw niya lang inuubos ang pera na yun sa mga barkada at babae niya.
Diyos ko po, mas mahalaga pa ang bisyo kaysa sa anak. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Ikaw rin, Mars, magpahinga ka na ha. Alam kong pagod ka at ang dami mo ring pinagdaanan. Tabihan mo na si Julia para mapahinga mo na rin yung utak mo. Hayaan mo bukas na bukas, pupunta tayo sa doktor para mapagamot natin ang bata. Grabe ang pangangayayat ng inaanak ko. Labis ang pagpapasalamat ni Jessie sa kaibigan niya dahil sa mga naitulong nito sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na ring gumagaling si Julia. Nagiging maayos na ang pangangatawan niya. Dahil sa tulong ng kanyang ina, nakakalimutan na ng bata ang masalimuot niyang pinagdaanan. Bumabalik na ang pagiging bibo niya. Nagiging masiyahin na ulit ang bata na mas kinakatuwa ng kanyang ina. Dahil sa nagiging maayos na ulit ang buhay ng mag-ina malayo kay John, nagparamdam na naman ito na para bang wala siyang masamang ginawa. Bakit ba ayaw mo ko ipakita sa anak ko? Gusto kong makamusta ang bata. Nag-aalala ko para sa kalagayan niya. Lumayas ka rito dahil baka mapatay kita. Ang kapal ng mukha mo para magpakita pa. Matapos na mga ginawa mo sa kanya, binenta mo ang anak mo sa mga kapwa mo halangang kaluluwa. Munti ka na siyang mamatay. Pinahirapan mo siya dahil dyan sa lintik mong bisyo. Lumayas ka na rito. Wala kang karapatang tawaging anak si Julia matapos na mga ginawa mo sa kanya. Wala kang karapatan maging ama. Tigilan mo ang pagpapanggap mong nag-aalala ka sa kanya, ha? Dahil alam naman nating wala kang pakialam sa anak mo. Puro sarili mo lang ang iniintindi mo. Ngayon nagmamatapang ka pa? Sige, tignan natin kung hanggang saan kakakampihan ng katapangan mo. Makukuha ko rin ang anak natin. Ako ang ama niyan, kaya may karapatan ako sa bata. Huwag mo akong pagsasalitaan na akala mo isa kang mabuting ina, ha? Dahil kung mabuti kang ina, dapat alam mo kung paano siya mabibigyan ng magandang buhay. Sige, ngayon mo ako hamunin. Tignan natin kung hanggang saan din naaabot ang kakapalan ng pagmumukha mo. Bakit wala ka bang pera? Ipagkakaluno mo na naman ang bata para may panlibre ka ng alak sa mga kaibigan mo. Hindi ka na makakalapit pa sa anak ko. Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, anak ko yan. May karapatan ako sa bata. Magulang ako at kaya ko rin makuha ang anak ko. Kaya huwag kang umasa na parang ikaw lang ang gumawa sa kanya. Dahil kung wala ako, wala si Julia. Hindi mo maaalis ang karapatan sa akin bilang isang ama. Dugot laman ko ang nananalaytay sa kanya. Bilang isang ama? Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Tingin mo ba sapat na binuo mo sa matres ko si Julia para matawag kang ama? Ni minsan hindi ka naging ama sa kanya. Tandaan mo yan. Nung mga panahon na nagdurusa siya sa mga kamay ng mga taong pinagbentahan mo, nasan ka? Hindi ba nandun ka sa mga barkada mo? Nakakatulog ka ng mahimbing habang halos mamatay na ang tinatawag mong anak sa kamay ng mga bumili sa kanya. Ganyang klaseng ama ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Ha? Tandaan mo to, Jessie. Hindi mo maitatago sa akin ang anak ko. Dahil kahit saang parte mo tingnan, ama pa rin ako niyan. Mas may karapatan ako sa buhay niya. Lumayas ka rito. Lumayas ka! Nakikipagmatigasan si John. Ayaw niyang umalis hanggat hindi niya nakikita ang bata. Nang makita siya ni Julia, hindi tumigil sa pag-iyak ang bata. Dahil bumabalik sa alaala nito ang mga ginawa sa kanya ng kanyang ama. Dahil doon, napilitan na ring umalis si John at pinakalma ni Jessie ang anak. Habang lumilipas sa mga araw at linggo, may mga kamag-anak si John na pumupunta sa bahay nila para kunin ang bata. Pero wala silang magawa dahil ayaw na itong ipahiram ni Jessie. Kahit ang lolo't lola ni Julia na ang lumalapit sa kanila, wala ni isa sa kanila ang pinakinggan ni Jessie. Dahil simula noong pumayag silang ibenta ni John ang anak nito, doon pa lang ay nawala na sila ng karapatan na tawaging kadugo ang anak niya. Umalis na po kayo rito. Bago pa po ako mawala ng respeto sa inyo. Kahit po anong gawin nyo, hindi ko na muli pang ipagkakatiwala sa inyo ang anak ko. Dahil baka hindi ko na siya makita pang muli. Tapos na po ang ugnayan nating lahat. Dahil noong mga panahon na naghihirap ang anak ko, wala kayong ginawa para iligtas siya. Ngayon, gusto niyong kunin ang tiwala ko? Wala na pong natitira pa. Kaya utang na loob,
tigilan niyo na po ako. Lubayan niyo na kami ng anak ko. Huwag niyo na pong gawing miserable ang buhay ng bata. Dahil kung totoong mahal niyo siya, dapat sinimulan yung pangaralan ng anak ninyo sa pagkakamali niya. Hindi yung pilit ninyong pinagtatakpan. Matapos itong sabihin ni Jessie ay agad niyang isinarado ang pinto. Patuloy siyang ginugulo ng pamilya ni John. Dumating pa sa punto na nagkaroon sila ng kasunduan sa barangay kung saan dapat ay ipapahiram ang bata sa ama nito sa tuwing Sabado at Linggo, pero hindi pa rin pumayag si Jessie. Sa galit ng pamilya ni John, gusto nilang iakyat ang kaso para makuha ang kustodiya ng kanyang anak. Talagang hindi niyo kami titigilan ng anak ko? Ano pa bang gusto mo? May mas malaki bang offer sa'yo? Mas malaki bang magiging benta mo sa anak ko kaya habol na habol ka? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong pagbintangan. Baka ikaw ang gumagawa ng masama. Ngayon lumalabas na sa sarili mong bibig na ibinebenta mo ang sarili mong anak. Maganda yan, dahil mas may magiging laban kami sa'yo. Makukuha ko rin si Julia. Mas may kakayahan akong buhayin siya kesa sa'yo. Magkakasubukan tayo. Hindi ako natatakot. Sisiguraduhin kong dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo muling mahawakan ng bata. Sige, tignan natin kung hanggang saan aabot ang katapangan mo. Hindi nagpatinag si Jessie. Ayaw niyang patulan ng ama ng kanyang anak, pero punong-puno na siya. Habang nagpapatuloy ang kaso, nauubusan na siya ng pera at nahihiya na rin siyang humingi ng tulong sa kaibigan niya. Wala rin namang maitutulong sa kanya ang mga kamag-anak niya dahil ang iba roon ay hindi niya kilala. Wala na siyang ibang malalapitan pa. Pero ayaw niyang isuko ang pakikipaglaban dahil sa oras na mapasa kamay ni John ang bata, mas masalimuot na buhay pa ang haharapin nito. Hindi niya hahayaang maging impyerno ang buhay ni Julia. Habang nakaupo sa bakuran si Jessie, nilapitan siya ng matandang kapitbahay. Mukha atang malalim ang iniisip mo, iha. Kanina ko pa kasi napapansin na nakatulala ka dyan. Opo. May problema lang po akong gustong maresolba. Nahihirapan na po ako. Pero gusto kong ilaban ang anak ko. Konti na lang, mababawi na siya sa akin ng tatay niya. Natatakot po ako sa maaaring mangyari sa anak ko. Mapapahamak lang siya. Alam ko na ang gagawin sa kanya ni John dahil minsan na siyang binenta nito. Sa sobrang kademonyo ng lalaking yun, alam kong uulitin niya lang yun. Handa niyang ipagpalit ang anak ko sa konting halaga. Baka may maitutulong ako sa'yo. Hindi na po. Salamat na lang po. Nakakahiya naman po dahil bagong salta lang kayo rito pero palagi niyong nakikita ang problema ko. Pasensya na po kayo. Pero ayos lang po. Alam mo, marami na akong nakilalang tao na katulad mo. Pero alam mo bang ang katulad mong lumalaban ng patas, walang kayang ipanalo sa mga taong ubusan ng yaman ng gusto. Sa tanda kong ito, iba't ibang klase na ng tao ang nakasalamuha ko. Alam ko kung paano sila lumaban at alam ko kung paano natatalo ang mga taong umaasa sa patas na hustisya. Ano pong ibig niyong sabihin? Gamitan mo sila ng itim na mahika. Ilabas mo ang galit mo sa pamamagitan ng bagay na uubos ng pera nila pero hindi nila mahahanap ang lunas. Kaya kitang tulungan na lumaban sa kanila. Sandaling natigilan si Jessie sa mga sinabi ng matandang babae. Para bang lumalamig ang simoy ng hangin at may bumubulong sa kanya bilang pagsang-ayon pero may pagtataka pa rin. Pasensya na po pero hindi ko tatanggapin ang tulong niyo. Hindi ko po maaatim na may masasaktang tao sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan. Lalaban po ako ng patas dahil mas naniniwala po akong may hustisya pa rin. Saka natatakot po ako sa maaaring maging balik niyan sa akin. Pag-isipan mong mabuti, iha. Kapag kailangan mo ng tulong, narito lang ako para sa'yo. Puntahan mo lang ako kapag nakapagdesisyon ka na. Hindi na naalis pa sa isipan ni Jessie ang mga salitang binitawan sa kanya ng matandang kapitbahay. Para bang may kung anong enerhiya rin na humihila sa kanya para gawin yon.
Pero mas pinaninindigan niya ang hustisya na makukuha niya. Pero wala siyang napala, mas nanaig ang kabilang panig na makuha ang kustodiya ng kanyang anak. Dahil wala siyang trabaho at walang kabuhayan, mas piniling ibigay ang bata sa tatay nito. At kahit na anong pagmamakaawa niya, hindi siya dinidinig ni Numan. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siya ng lahat. Hindi niyo pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Huwag niyo siyang ilayo sa akin. Parang awa niyo na. Kaya ko siyang buhayin at bigyan ng magandang buhay. Sinabi ko naman kasi sa'yo na wala kang panalo sa amin. Ngayon magmamakaawa ka? Magpaalam ka na kay Julia dahil paniguradong hindi mo na siya makikita kapag lumayo na kami. Ayaw mo kasi maniwala sa akin na hindi uubra yung pagmamatabang mo at yung pagpapaawa mo. Ginagawa mo lang katatawanan ng sarili mo, Jessie. Bakit naman ganun? Dapat sa nanay pa rin ang bata, lalo na at may kaso kang pagbebenta sa anak mo noon. Hindi ito makatarungan. Bakit mas pinapaboran kayo ng batas? Lumalabang kami ng patas pero bakit kayo ang pinapanigan? Nasaan ang hustisya doon? Simple lang yan. Dahil mas may pera ang pamilya namin kesa sa kalaban namin. Mayaman ang ate ko. At may mga kamag-anak kaming nanunungkulan. Kaya bakit ka pa magtataka? Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. At anong patas ang pinagsasasabi mo? Naniniwala ka pa talaga na sa panahon ngayon na nanalo pa rin ang mga taong lumalaban ng patas? Magkaibigan nga kayo. Pareho kayong talunan. Sige na, aalis na kami ng anak ko. Hindi, sandali lang. Hindi pwede. Anak ko, sumama ka sa akin. Julia, anak. Julia! Hindi tumitigil si Julia sa pag-iyak niya at nais na sumama sa kanyang ina pero hindi ito pinayagan ni Jan. Binitbit niya ang bata papasok sa sasakyan kung saan naroon ang mga kamag-anak niya. Halos mahimatay naman si Jessie habang lumalayo ang sasakyan. Hindi niya matanggap na kahit na anong gawin nila, hindi nila nagawang maipanalo ang laban. Tama nga si Jan, hindi siya pwedeng umasa na mananalo lang siya basta dahil lumalaban siya ng patas. Pasensya ka na, Mars. Hindi kita nagawang matulungan dito. Ginawa naman natin ang lahat pero wala tayong laban sa kanila. Hayaan mo, iisip ako ng ibang paraan para makuha natin si Julia. Tama nga si Manang Lala. Hindi kailanman mananalo mga taong lumalaban ng patas. Hindi ako papayag na ilayo nila sa akin ang anak ko. Kahit na anong mangyari, babawiin ko siya sa walang niyang pamilya na yun. Hindi pa dito natatapos ang lahat ng to. Hintayin nila ang paghihiganti ko. Buo na sa loob ni Jessie ang desisyon na gawin ang inaalok sa kanya ng matandang kapitbahay. Yun na lang ang tanging makakapitan niya. Kakapit na siya sa itim na kapangyarihan, mabawi lang ang anak niya at makapaghiganti sa mga nang-api sa kanya. Teka, gusto mong ipabarang si Jan? Wala na akong pagpipilian. Ito na lang ang makakapitan ko ngayon. Wala akong laban sa kanila. Gusto ko silang gantihan lahat. Kahit pa sa paraan ng pag-anib sa itim na kapangyarihan, gagawin ko. Sandali lang, Mars. Pag-isipan mo namang mabuti ang mga desisyon na gagawin mo. Oo, naiintindihan kita. Alam ko na gusto mong makaganti sa kanila. Pero sana, wag naman sa ganitong paraan. Paano kung may maging balik sa'yo mga gagawin mo? O sige, sabihin na natin na nakuha mo nga si Julia, pero bigla namang magkaroon ng sumpa sa inyong dalawa. Tingin mo ba makakaya mo yun? Pag-isipan mong maigi, ha? Tila ba nahimasmasan si Jessie sa mga salitang binitawan ng kaibigan niya. Naghahalo na sa kanya ang kagustuhan na gamitan ng barang ang dating kasintahan o ang kausapin nitong muli para makuha niya ang anak niya. Pinalipas ni Jessie ang ilang araw. Sinubukan niyang puntahan si Julia sa bahay ng tatay nito pero walang nagpapakita sa kanya. Mula umaga hanggang gabi, nasa labas siya ng bahay. Naghihintay na marinig man lang ang boses ng anak. Hanggang isang hapon, iritadong lumabas si Jan upang kaharapin siya. Nandito ka pa rin? Jessie,
Anong oras na? Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Utang na loob naman, lubayan mo na kami. Hindi ka ba marunong umintindi? John, please, parang awa mo na. Ipakita mo sa akin ang anak ko. Julia! Anak, nandyan ka ba? Anak, lumabas ka dyan. Nandito ako para kunin ka. Anak! Anak, nandito si Mama. Lumayas ka na rito. Wala na rito si Julia. Wala ka nang kukunin dito kaya lubayan mo na ako. Wag ka na magpapakita pa sa akin. Anong ginawa mo sa anak ko? Saan mo na naman lupalop siya dinala? Walang hiya ka! Hayop ka talaga! Binenta mo na naman ang anak ko! Aray, ano ba? Dinadala ko lang siya sa magandang buhay na hindi mo kaya ibigay sa kanya. Hayop! Napakasama mong ama! Talagang hindi ka na naawa sa anak mo! Ginawa mo na naman sa kanya yon. Wala ka talagang pakialam sa nararamdaman niya. Hindi mo siya dinadala sa magandang buhay. Pinaparanas mo lang sa kanya ang impyerno. Itong tandaan mo. Sisiguraduhin ko sa'yo na mababawi ko ang anak ko. Hintayin mong lumuhod ka sa sakit ng gagawin ko sa'yo. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang karma mong hayop ka. Nagmamadaling umalis si Jessie at nagtungo sa bahay ni Manang Lala. Buo na sa kalooban niya ang pagpapabarang sa dati niyang kasintahan. Paano po natin magagawa ang pambabarang sa tatay ng anak ko? Wala akong pakialam kung may kapalit na babalik sa akin. Ang mahalaga ay mabigyan ko siya ng leksyon. Masyadong halang ang kaluluwa niya para paulit-ulit niyang ganunin ang anak ko. Ako na ang bahala dyan. Sisiguraduhin kong makakamtan mo ang hustisyang hindi mo makuha sa pakikipaglaban ng patas sa mga taong hindi naman din lumalaban ng tama. Naiintindihan kita bilang isang ina. Huwag ka nang mag-alala pa, Jessie. Dahil sa mga salitang binitawan ng matanda, napanatag ang kalooban ni Jessie na makakabawi siya sa lahat ng kahayupang nagawa ng dati niyang kasintahan. Nasubaybayan niya kung paano gumawa ng ritual si Manang Lala gamit lang ang buong pangalan ni John. Sa totoo lang, nakakaramdam ng kilabot si Jessie sa mga natutunghayan niya, pero mas nananaig sa kanya ang galit. Nang matapos si Manang Lala sa ritual, sinigurado niya kay Jessie na agad ding mararamdaman ni John ang ginawa nila. Hindi na makapaghintay ang dalaga na makita ang pagdurusa ng kanyang dating kasintahan. Kinabukasan, habang mag-isa si Jessie sa loob ng bahay, nakatanggap siya ng mensahe sa asawa ng barkada ni John na kung maaari ay kunin niya si John sa bahay nila dahil simula pa kagabi ay hindi ito natitigil sa pagsigaw. Nabubulahaw lahat ng tao sa paligid nila. Ngayon nararamdaman na niya ang ganti ko. Sisiguruhin kong uunti-untiin kong sakit na yan hanggang sa magmakaawa ka sa harap ko. Katulad kung paano ako magmakaawa sa'yo para lang mabawi ko ang anak ko. Nagtangka nang umalis si Jessie pero naabutan siya ng kaibigan niya. Nakaabot na pala kay Vicky ang balita tungkol sa pagpapalayas kay John ng mga barkada niya dahil nga sa nangyayari sa kanyang kakaiba. Hindi man direktang sinabi ni Vicky pero may pasaring siya na maaaring lahat ito ay kagagawa ni Jessie. Sandali nga lang, huminto ka muna sa paglalakad. Masyado ka nagmamadali na makita si John. Oo, nagmamadali ako dahil gusto ko makita mismo ang pagdarusa niya. Teka, huwag mo sabihin sa akin na tinuloy mo ang pagpapabarang mo sa kanya. Oo, dahil yun na lang ang nakikita kong paraan para makaganti sa kanya. Ayaw niyang ibigay sa akin ang anak ko na maaaring ibinenta na naman niya. Walang kaluluwa ang buong angkan niya at sisiguruhin kong iisa-isahin ko sila sa oras na may mangyaring masama sa anak ko. Pinagkaisahan nila ako para makuha at mailayo sa akin ang anak ko. Ngayon, magkaisa sila sa pagdurusa. Hindi na kumibo pa ang kaibigan dahil nauunawaan niya ang galit na bumabalot dito. Sinamahan ni Vicky ang kaibigan na puntahan si John, kung saan naabutan nila ito sa labas ng bahay. Nakatukod ang kamay nito sa pader at panay ang pagsusuka. Ang ilan naman sa barkada niya ay nakatayo lang sa gilid.
Nang makita nila si Jessie, nakisuyo ang mga ito na dalhin ng dalaga si Jan sa bahay nito dahil walang oras sa mga barkada niyang ihatid pa siya. Pero tumanggi si Jessie. Ano pa bang ginagawa mo rito? Gusto ko lang makita ang nangyayari sa'yo. Ayan, nakita mo bang ginawa ng mga barkada mong mahal na mahal mo? Ikaw na ngayon ang tinatakwil nila. Alam mo ba kung bakit? Dahil isa ka na lang pabigat sa kanila. Kung nagpakita ka lang para pagtawanan ako, umalis ka na. Kaya ko ang sarili ko. Masama lang talaga. Ang sakit ng tiyan ko! Bakit ba ganito? Kagabi pa ako hindi makatulog. Napaluhod si Jan sa sobrang sakit. Kahit pa man nasa kalsada sila, hindi nagbigay ng kaunting awa si Jessie. Nasa likuran niya lang din ang kaibigan niya na hindi rin naman siya pinipigilan. Nagpatuloy ang pagsusuka ni Jan. Kulay berde ang suka niya at may maliliit na bulating nakahalo rito. Sa tuwing nakikita niya yon ay pinanghihinaan siya. Buisit! Ano yan? Bakit may ganyan sa loob ng tiyan ko? Baka kasi inuuod na ang bulok mong kaluluwa. Tama lang yan sa'yo para malaman mo kung anong pinaggagawa mong kahayupan. Nasaan ang anak ko? Sabihin mo kung nasan siya. Hindi ko... Hindi ko alam! Paanong hindi mo alam? Saan mo dinala si Julia? Ilabas mo ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Sa bawat sigaw at galit ni Jessie, doon mas lalong lumalala ang sakit na nararamdaman ni Jan. Nakaluhod na lang siya at nakatukod ang mga kamay. Sa bawat suka niya, nagiging mas malala pa ang mga insektong nanggagaling sa bibig niya. Hindi niya magawang tingnan yon dahil sa pandidiri. Habang pinipilit ni Jessie na ilabas ng dating kasintahan ang anak nila, dumating naman ang kaanak ni Jan, kung saan kinuha siya ng mga ito. Sandali lang! Huwag niyo kunin ang lalaki na yan! Kailangan ko malaman kung nasaan ang anak ko! Ilabas niyo si Julia! Hindi siya pinakinggan ng mga kaanak ni Jan. Umalis sila at agad na nagtungo sa doktor. Kasunod naman nila ang magkaibigan. Hindi titigil si Jessie hanggat hindi niya nalalaman kung nasaan ang anak niya. Habang nasa ospital si Jan, hindi niya magawang sumuka. Tanging pagsigaw lang sa sakit ang nararamdaman niya. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor kung ano bang sakit ang dumapo sa kanya. Tinurukan na siya ng pampakalma pero wala ni isang gamot ang umepekto sa kanya. Hanggang sa inuwi na lang siya ng isa niyang kapatid. Hanggang sa makauwi sila, sumunod pa rin si Jessie para kausapin ang ate nito at itanong kung nasaan nga ba ang anak niya. Pero inaway lang siya ng mga ito at pinalayas. Grabe namang sama ng ugali ng pamilya ng ex mo, no? Ikaw pa ngayon ang sinisisi kung bakit nagkagano ng kapatid nila. Tapos ikaw pa ngayon ang insensitive. Hinahanap mo lang ang anak mo. Mga buwisit eh. Hindi ko man sinusuportahan ang ginawa mo. Pero mukhang tama ka nga na ginawa mo yan sa kanya. Tingnan natin kung hindi yan magtanda. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niya sinasabi kung nasaan ang anak ko. Kailangan ko makuha si Julia. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Hindi tumitigil ang pagsigaw ni Jan kahit na nasa labas si Jessie. Rinig na rinig niya ang pagdurusa ng dating kasintahan. Alam niya na sa bawat minuto, mas lalong lumalala ang nararamdaman nitong sakit. Pero masyadong nagmatigas ang pamilya nito na kausapin si Jessie. Wala ni isa sa kanila ang humaharap sa kanya at sumasagot sa tanong niya kung nasaan ang kanyang anak. Ilang araw na ang lumipas, pabalik-balik si Jessie sa bahay ng kapatid ni Jan at nagbabakasakali. Pero wala siyang napapala. Narinig niya rin ang usapan na nangangayayat na nga si Jan dahil napapadalas na sumusuka ito na may mga kasamang insekto. Hindi rin ito nakakakain ng maayos. Habang nasa labas si Jessie, napansin niya na may dumating na albularyo.
kung saan doon kumukonsulta ang kapatid ni Jan. Dahil sa takot niya na malaman ang ginawa niya, nagmamadali siyang magtungo sa bahay ni Manang Lala. Paano po yun? Mapapagaling po ba siya ng albularyo? Hindi pa ako tapos sa kanya dahil ayaw pa niya ring ibalik sa akin ang anak ko. Wala ni isa sa mga kapatid niyang kumakausap sa akin. Ano pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi siya gagaling hanggat hindi mo binabawi ang sumpa. Kahit na ilang albularyo pa ang tawagin nila, hindi nila makokontra ang ginawa ko. Dahil sa totoo lang, wala pang albularyo ang nakagawang makatalo sa akin. Pinaghandaan ko na yan bago pa natin gawin ang ritual. Paano po kung hindi niya ibalik sa akin ang anak ko? Habang buhay siyang magdurusa, makakaramdam siya ng kamatayan pero hindi siya lalamunin ito. Kahit ilang taon pa ang lumipas, patuloy siyang kakapitan ng sumpa. Ipaparana sa kanya ang impyerno kahit na buhay pa siya. Magdurusa siya hanggang kailan mo gugustuhin. Sa katunayan, nakakaramdam ng tuwa si Jessie habang naririnig niya ang mga salitang yon. Katulad ng ipinangako sa kanya ng matandang manggagaway, hindi napagaling ng albularyo si Jan. Nanatili siyang nakaratay sa higaan, nanghihina, nangangayayat at parabang naghihingalo sa bawat oras. Isang beses, habang naghihintay si Jessie sa labas ng bahay, pinapasok siya ng ate ni Jan. Gusto siyang makausap nito. Pagpasok ni Jessie, doon niya lang ulit nakita ang kalagayan ng dating kasintahan. Hindi na ito halos makilala dahil butot balat na lang ito. Ang bilis bawiin ng lakas mo, hindi ba? Ang lahat ng mga kasamaan na ginawa mo sa amin ng anak mo, lalong-lalo na kay Julia, unti-unting bumabalik sa'yo. Namnamin mo yan ng maigi dahil alam kong mas magtatagal pa yan lalo. Kaya nga, gusto kitang makausap. Huwag natin pabain pa ang problema. Sabihin mo kung nasa ng anak ko at babawiin ko siya. Hindi ka man lang naawa sa kanya. Pinagpalit mo siya sa barkada mo na ngayon wala nang pakialam sa'yo dahil wala ka ng kwenta para sa kanila. Tignan mo, ngayon na naghihirap ka, may niisa ba sa barkada mo ang nag-abala na alagaan ka? Wala, di ba? Dahil kasama mo lang sila kapag maayos at masaya ka. Sila ang pinagpalit mo sa pamilya mo. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong pagkakamali sa'yo. Ang dami kong na-realize itong mga nakaraan. Hindi dapat ibang tao ang pinili ko. Patawarin mo ko, Jessie. Walang saysayang kapatawaran sa isang taong hindi naman nagbabago. Kailangan ko ang anak ko, hindi ang pagsisisi mo. Ibinenta ko si Julia sa pinsan ko. Nasa Maynila sila ngayon. Pero pinakuha ko na kina mama. Baka mamaya nandito na rin sila. Ang dami kong pagkukulang sa anak ko. Ang dami kong maling nagawa. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbago, Jessie. Makakaya kitang patawarin, pero hindi para bigyan pa ng isang pagkakataon na pumasok sa buhay namin. Ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Nagtangkang magsalita si Jan nang sandaling dumating ang kanyang mga magulang, kung saan dala na nito si Julia. Isang mahigpit na yakap ang ibinahagi ng bata sa kanyang ina. Labis ang lungkot at pangungulila nila sa isa't isa, kaya hindi na napigilan pa ni Jessie na maiyak. Nang matapos na yumakap ang bata sa kanyang ina, kinausap naman ito ang kanyang ama. Nakakaramdam ng awa si Julia sa kanyang tatay. Ang inosente nitong kaisipan ay nagbibigay ng busilak niyang awa. Ipinaubaya na rin ng mga magulang ni Jan ang bata sa ina nito dahil sinabi nilang wala silang karapatan na ilayo ito sa kanya dahil una pa lang may mali na ang anak nila sa nagawa sa kanya. Humingi rin ng tawad ang nanay ni Jan. Nagmamakaawa pa siya kay Jessie para patawarin siya nito at ang pamilya nila.
dahil ang dami niyang pinagdaanan sa kanilang kamay. Hindi agad tumugon si Jessie dahil nais niyang pag-isipan ang mga bagay. Bago umalis si Jessie, nakausap niyang muli si John. Kahit hindi pa ngayon, sana mapatawad niyo ako ng anak natin. Ang dami kong pinagsisisihan, pero huli na ang lahat. Alam kong wala na akong magagawa pa para maitama ang mga yon. Kaya ginawa ko na lang ang ikabubuti ni Julia. Alam kong maaalagaan mo siya ng maayos at hindi mo siya pababayaan. Magpaalam ka na sa anak mo dahil ito na rin ang huling araw na makikita mo siya. May hiling lang ako. Sana wag mo na kaming hanapin at guluhin pa kapag naging maayos ka na. Bumuo ka ng sarili mong pamilya at huwag mong iparanas sa mga magiging anak mo ang naranasan ni Julia sa'yo. Kung mapapatawad man kita pagdating ng araw, sana hindi na muli pang magtagpo ang mga landas natin. Salamat sa pangunawa mo sa akin, Jessie. At pangako, hindi ko na kayo guguluhin. Sana dumating ang araw na matutunan mo ring patawarin ako. Sinulit ni John ang mga sandali na kasama niya si Julia. Sa katunayan, ang dami sanang pagkakataon na makakasama niya ang anak niya, ngunit binaliwala niya yung lahat. Dahil wala siyang pakialam sa bata nung mga panahon na mas masaya siya kapag barkada niya ang kasama. Humingi rin siya ng tawad sa bata at pinaintindi ang mga nangyayari. Masyado pang mura ang kaisipan ni Julia para maunawaan ang lahat ng ito. Bago umalis ang mag-ina, nanghingi ng pera si Jessie bilang kabayaran ni John sa mga panahong wala siya para sa anak. Hindi naman nagdalawang isip ang ate ni John na magbigay ng pera. Matapos nito ay nagtungo na ang mag-ina sa kanilang bahay. Kinausap ni Julia ang kanyang mama tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Sinabi ng bata na sana ay gumaling na ang papa niya upang mabigyan ito ng pagkakataon upang magkaroon ng maayos na buhay. Mukha naman daw kasing nagsisisi ang kanyang ama at may natutunan na ito. Habang tulog si Julia, lumabas si Jessie kung saan naabutan niya ang kanyang kaibigan na nag-aabang sa kanya. Kumusta naman ang naging pag-uusap niyong dalawa? Mabuti naman at nakuha mo na si Julia. Anong balak mo ngayon yan? Nagpasya na akong umalis dito. Sinabi ko na rin sa kanya yon at sa pamilya niya. Nangako siya sa akin na hindi na niya kami guguluhin ng anak niya. Mukhang natauhan na siya sa mga nangyari sa kanya. Doon niya lang naisip na ang mga barkada niyang pinili noon ay siya namang magtatakwil sa kanya kapag nasa lowest point na siya ng buhay niya. Ang mahalaga sa akin ngayon, naibalik na sa akin si Julia at nagsisisi na ang tatay niya. Inamin niya na rin ang lahat ng pagkakamali niya. Ano nang gagawin mo? Nasa ilalim pa rin ng itim na mahika si John, di ba? Matatanggal lang yun sa oras na ipaalis mo ang sumpa. Gusto kong iwan ang lahat ng sakit sa lugar na to. Kaya iiwan ko na rin ang galit ko sa kanya. Gusto kong magsimula ng bagong buhay na hindi mabigat ang dibdib ko. Kaya ipapaalis ko na ang sumpa. Magpapatawad ako para sa kalayaan namin lahat. Agad na nagtungo si Jessie sa kanilang kapitbahay na gumawa ng ritual. Pinabawi na niya ang sumpa na ipinataw sa dating kasintahan. Napag-isipan na niya na tama na nga ang ibinigay nilang aral para malaman ni John kung ano nga ba talaga ang dapat niyang pahalagahan sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano na ang mangyayari kay John. Ang alam lang ni Jessie, pinakawalan na niya ang sarili niya sa galit na gumagapos sa kanya. Nagsimula na rin siyang mag-empake ng mga gamit para sa pag-alis nila. Nagpaalam din siya sa kaibigan niya at sa mga taong naging malapit sa kanya. Isang araw, bago umalis ang mag-ina, napansin ni Jessie na paalis na rin ang mag-asawa na tumulong sa kanya. Nang kausapin niya ang mag-asawa, ang sabi nila ay pipiliin na ulit nilang makalayo sa nakararaming tao. Ayaw na ng asawa ni Manang Lala na gumamit ulit siya ng itim na mahika dahil lahat pala ng kanilang nililipatang bahay may taong nagagawaan ng ritual. Pero lahat yon ay pagtulong sa mga tao na nangangailangan.
Tulong niya para sa mga tao na hindi kayang abutin ang pantay na hustisya. Nagpasalamat na lang muli si Jessie bago siya nagpaalam sa mga ito. Oh Mars, aalis na kami ng inaanak mo ha. Sa susunod na lang tayo magkita ulit. Ay, mamimiss ko talaga ang cute na inaanak ko. Sige, sa susunod kapag nakaluwas ako ng Manila, pupuntahan ko kayo. Mag-iingat kayo palagi, ha? Mamimiss din kita, Mars. Basta palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi kapag kailangan mo ng tulong. Naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Umayos ka nga. Huwag mo nga akong pinapaiyak. Para kang tanga dyan. Pero salamat sa mga naitulong mo sa akin. Ganon din ako. Basta kailangan mo ng tulong, nandito ako palagi. Nagyakapan ng dalawa bago sila nagpaalam sa isa't isa. Noong paalis na sila, humiling ang bata na makita ang kanyang ama, kahit na sa huling beses pa. Hindi naman ito ipinagkait ni Jessie. Nagtungo sila sa bahay ni Jan, kung saan nakita niya na unti-unti nang gumagaling ito mula sa kanyang naging malubhang sakit. Kahit na paano ay nakaramdam ng tuwa si Jessie. Naging maayos din ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Jan. Ilang beses silang humingi ng tawad sa kanya at ang sinabi lang ni Jessie ay hayaan na nila ang oras na hilumin ang mga sakit ng nakaraan. Sa huling pagkakataon na nakasama ni Jan ang kanyang anak, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman ang pagiging ama. Ngunit katulad sa naging kasunduan nila, hindi niya guguluhin ang mag-ina, ngunit bago pa man umalis si Jessie, binago niya ang kasunduan. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Jan para maging ama sa kanilang anak. Pumayag siya na paminsan-minsan ay makakasama ni Jan ang anak nila, pero kailangan munang maipakita ni Jan na nagbago na nga siya. Sa tuluyang paglayo ng mag-ina, sisikapin ni Jessie na mabigyan ng kapayapaan ang pamumuhay nila. Ilalayo at iiiwas ang anak sa mga sakit na naramdaman nito. Maaaring may masamang naging dulot ang galit sa kanya, na umabot sa puntong ginamitan pa niya ng itim na mahika ang dating kasintahan. Ngunit ngayon, sinisikap na niyang layuan ang madilim na yugto ng kanilang mga buhay at yakapin ng buo ang kapayapaan na hatid ng pagbabago.